Hindi lang dapat journalist, Hindi dapat lang. lahat. Kasi baka somewhere along the way, baka magsawa na sila sa kakanood. Pero ito talaga dapat tutukan hanggang sa kahuli-huli. At makikita nyo kung gaano ba't na-delay ang court proceeding. Yes. Hindi kagustuhan ng mga akusado o kung sino man o ng mga abogado, pero makita mo may proseso talaga eh. Lalo na ito, ilan yung akusado rito, no? Daan. Oo nga. Ang pinatay nyo, daan din. Di ba? At saka, at least, mababantayan na baka sakaling maging speedy yung trial kapag alam mong may nakatutok, may nakabantay. So, hopefully nga, maging mabilis Nasa ang lower pag-usad court ng pa to. Pupunta pa ng appellate court. Dadaan pa ng Supreme Court. Mababa pa. Si Pangulong Noynoy pa kaya ang ating Pangulo. Alright, sa ibang balita naman, sa gitna ng namumuong tensyon sa pinag-aagawang Spratlys, nagpahayag na po ng suporta ang Amerika sa Pilipinas para rito. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas Jr., nananatiling kapartner ng Amerika ang Pilipinas. Mananatili rin daw ang pakikipag-ugnayan ng Amerika sa Pilipinas para resolbahin ang mga issue gaya ng sa Spratlys. Samantala, muli namang nagpatutsyada itong si Pangulong Noynoy Aquino sa bansang China tungkol sa pinag-aagawang Reed Bank o Recto Bank. Ang Recto Bank matatagpuan 80 nautical miles mula sa Palawan. Singlapit lang po ng Maynila at Bataan. Kung paiiralin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pasok po ito sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas at may mga nagsasabing hindi naman ito kasali sa Spratlys. Buwelta naman ng gobyerno ng China, makakabuti na idaan sa negosasyon ng issue. Pati yun. Ano Pero ba alam mo, yan? Singlapit ng Maynila at Bili mo ba Bataan. nagpe-press briefing ang Pangulo yung mga ganyan? Talagang nagbabasa siya, no? Alam niya yung layo na 500 nautical miles yung China, tayo 80 lang. Na-brief siya talaga, na. Dapat naman talaga. Di ba? Research. Hindi kasi pag kunyari, kagaya sa Libya, di ba, lumabas siya, talaga alam niya yung mga parts ng Libya, no? Oo. Pero walang ano basa. Sinong responsable doon? Sinong magaling? Aba, yung ano niya, yung sino yung staff niya. Oo. Na, sir, ito po mga detalye na sasabihin niya. Ay, pero grabe daw itong Reed Bank, yung oil and gas deposits, talagang tatalunin pa yung sa Malampaya, sa Palawan. Kaya inaangkin. Talagang pinag-aagawan talaga. Multinational na foreigner na naman niya. Wala naman tayong resources maghukay. Oh, no. Oo nga. Sana mas malaki yung party natin na makukuha. Or yung buo na. Oo. Samantala, ito sa ibang balita po, kinundi na ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang ginawang pagmamaltrato umano ng isang Pinoy sa kanyang aso. Sa Facebook, nag-post kasi ito ng album na may pamagat na Bagong Ligo si Poppy, kung saan may mga larawan ng kanyang tuta habang nakasipit sa sampayan na hindi hayop kundi isang stuffed toy. At ayon sa PAWS, malinaw daw na isa itong uri ng pagmamalupit at paglabag sa Animal Welfare Act. Napaka-uncommon talaga na gagawin mo to sa isang living thing, ano? Hindi ka naman magpapatuyo ng bata sa sampayan, no? So, sinusuportahan lamang ng tuta yung kanyang weight. Ang nagsusuporta lamang sa weight niya, yung mga clothespin. So, isipin mo na lang na maraming nakaipit sa balat mo, masakit talaga yon. Sinubukan po ng GMA News na makontak ang nag-post sa mga litrato pero hindi po ito sumasagot sa Facebook message at maging sa email. Ngunit kahapon nag-post siya ng paumanhin sa kanyang Facebook account at inaming mali ang kanyang ginawa. Handa rin daw siyang harapin ang kahihinatnan ng kanyang ginawa at hindi daw niya balak saktan ng kanyang tuta at sa katunayan ay pet lover pa raw ito. Nag-post pa ito ng video na nagpapakita maayos ang lagay ng kanyang aso na nakikipaglaro pa sa kanyang alagang pusa pero desidido pa rin daw ang post na pananagutin ang gumawa nito. Ang paalala po nila, kahit hindi nakakapagsalita ang mga alagang hayop, may damdamin din daw ang mga ito kaya hindi dapat tinatratong parang laruan. Oh, no. Mukhang di siya Ang cute pa nakatulog. ng aso, no? Humingi na po siya ng paumanhin. Oo. At kailangan mag-post siya na siya naman yung nakasampay. Para Bago kasi tayo gumawa ng isang bagay. patawa na rin. Patawa. Kailangan pag-isipan muna, no? Oo. Minsan Okay. kasi, di ba, hindi mo naman na-realize na ganun pala yung reaction na ibang tao. Na-cute ano ka. Oo. Na-cute na sinampay niya, no? Siya Diba? naman. naman. Siya naman isang pay. Pinag-aagawa na yata ng mga sabong panlaba yung... Okay. Pasalanan natin ang mga balita sa umaga ito sa ating Ronda Report. Patay po isang babae matapos siyang parilin sa kanto ng Regalado at Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar, may pagkakilala na ba yung biktima?
Yes, Igan, kinilala ang biktima sa pangalang Cheryl Sarmiento, 39 anyos. At napatay nga siya habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Habang nakahinto ito sa may panalukan ng Commonwealth Avenue at Dahlia, dyan sa may Fairview, Quezon City. Ayon sa mga nakausap natin saksi, tinatay ang bandang alas 9:30 kagabi nang bigla umunong bumaba mula sa isang puting van ang tatlong armado lalaki. Armado ito, Igan, ng mga tinatawag na high-powered weapons o mga baril at bigla umanong pinaulanan ng bala itong biktima dahil nga para agad itong bawian ng buhay. Matapos ang pamamaril, agad namang tumakas ang mga suspect. Igan, bagamat hindi nagpa-unlak ng interview yung mga kamag-anak ng biktima nung makita natin sila kagabi, halatang takantaka sila bukod sa masama ang loob dahil wala raw silang naiisip na gagawa nito sa kanilang pinakamamahal na si Cheryl. Sa mga sandaling ito ay patuloy naman ang pag-iimbestiga ng otoridad para malaman yung motibo sa pamamaslang. Igan? Anong trabaho ni Cheryl? Cheryl Sarmiento, Igan, ang pagkakasabi sa atin mga pulis, parang event organizer itong si Cheryl. Oo. So, parang Walang nasabihan isipan. na may banta sa kanyang buhay, wala siyang nasabihan. So far, sa mga sandali ito, Igan, wala pang masabi o makuha ang mga impormasyon yung mga pulis sa anggulong yan. Or mistaken identity? Wala rin. Yun ang medyo lumulutang na anggulo ngayon, Igan, yung Ayan. mistaken Ito, identity. Oscar, tingnan mo to. Yung police walang gloves. Suspect na yan. Dahil lahat ng fingerprints niya nasa bag. Yun nga, Ba't ganun? yung sa investigasyon, yung may mga lab test. Lahat ng ebidensya na ano na. Pero yung base sa witnesses natin na nakausap, Igan, hindi nilapitan ng mga suspect itong biktima at pinaulanan lang naman ng bala mula sa labas ng sasakyan. Sabi nga nung nakausap mo, di ba, parang inubos eh. Parang inubos yung magazine. Tsaka Igan, hindi naman ito yung tipong baril na basta-basta na lamang nakahawakan ng mga pangkaraniwang tao. Ito yung mga matataas na kalibre ng baril na ginamit doon sa biktima. Kaya puspusan ngayon yung pag-follow up ng mga pulis doon sa mga makuha nila ng impormasyon kasama na rin doon sa background ng biktima. Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Nakakabala ito sa mga motorista kasi Diba? Nasa stoplight ka lang eh. nakatigil ka bigla. Ito yung mga walang magawa na bigla ka nalang pagbarilin. Okay, samantala isang call center agent naman na natagpuan tad-tad ng saksak sa loob mismo ng kanya inupaang kwarto sa Makati. Kahapon naman, kinilalang biktima na si Mervin Lasque. Dalagtan mo ng 45 saksak sa kanyang katawan. Ang gulong pagnanakaw ang tinitingnan motibo sa krimen ng Makati Police. Patapos tangayin ng suspect ang ilang pagmamayari ng biktima gaya ng laptop, camera at cellphone. Parang Ricky Rivero lang Ito ay kahit wala rin palatandaan na persa ang pagpasok sa kwarto ng biktima. Hindi rin tinatanggal ang mga pulis sa posibleng sa internet na naman. Nakilala ng biktima ang suspect. Ayon sa landlady ng biktima, nakita pa raw niya ang isang lalaki nakasuot ng brown shirt at brown short at puting t-shirt na pumasok noong linggo ng hapon. Kwento ng kapatid ng biktima, nakatakda na raw sana mag-take ng bar exam ang biktima sa Nobyembre. Hiling ng mga kaanak ni Mervin, baulin agad ang suspect at mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. So kung walang persahan, kilala. Di ba? Ganun agad yun eh. Ingat sa mga namimit nyo sa mga social networking. Ayan, baka may modus kasi na kinukuha ang tiwala ninyo, pero may plano na palang masama sa inyo. Kasi huwag nyo ibigay masyado yung detalye. Yes. O kaya baka naakit kayo, ibang picture niya yung nilalagay doon. Yung pinost. Yun ang hirap sa Facebook, lahat ng positibo at kagandahan mo nilalagay mo lang. Tapos pag nagkita na kayo, doon mo lang malalaman. Tignan yung pala. personal, yung mga family, minsan yung pamilya mo, miyembro ng pamilya mo, nakakatakot na rin na ipakita sa, diba, lahat-lahat kung Eh, saan di ka ba nagpupunta. may isang- Minsan, Tsaka minsan hindi naka-update lang- din yun kung nasan ka eh. Oo, tsaka May hindi lang isang yung friends mo oo. nakakakita. May isang babae, di ba, nilagay niya yung date ng kasal niya. Oo. O di na, yun ang kanya.